Dahil plano ko pong magpakain po ng isang beses lang po sa isang araw, ang ginawa ko po ay nagpakain po tayo kanina. Naubos na nila at yun nga, pagkatapos maubos, nagbigay na naman tayo ulit ng pagkain po nila. Panghapon na po yan, hanggang hapon. Busog na po yung ating manok, kaya hindi yan na maubos nga ngayong araw, ngayong umaga yung ibinigay po natin lahat. Pangalawang bigay na po natin yan. Magreserba po nila hanggang tanghali, hanggang maging hapon po. Napagod po kasi tayo, kaya isang beses na po tayo magpapakain ngayong araw. At kahit yung sa ating sisi, dinamihan na po natin. Punong-puno para hindi na po tayo magbalik, save sa oras at saka sa gasolina. Kaya nga sa mga nagtatrabaho po talaga ng 8 to 5 kada aga, hapon, ay pwede na po talaga na magpakain o mag-alaga, magpakain ng isang beses lang araw, aga lang. Sa mga nagtatrabaho na gustong extra sa pag-alaga ng native, ito lang po yung gawin nyo po. Pakain lang po ng isang beses isang araw, aga lang po lahat, damihan lang. Yung konsumo nila pang buong araw, yan yung ibigay nyo po, para hindi na po kayo mahirapan na magpakain paghapon. Kumbaga yung ating manok komportable na, hindi na lalayas kung naka-range, hindi na lilipad sa bakod. Para sa mabilisang pagrami ng ating mga alaga, partner talaga ng ating pagpaparami yung ating incubator. At of course, madaming inahin. Yan yung pinaka-importante dyan, inahin talaga. Hindi pwedeng may malaki kang incubator na wala ka madaming inahin. Kung gusto nyo makapagparami agad, bumili kayo ng madaming inahin, native man o heritage chickens. Yan yung dapat na mag-partner, mag-asawa. At sa ating panahon ngayon dito sa probinsya, mga katambayan, araw-araw pong umuulan, magtatatlong linggo na po. So problema po yan sa mga heritage chickens na madali lang po tawag ito magkasakit. Kaya sa nag-aalaga po ng mga heritage chickens po, pinaka-importante talaga yung pagbabaksin. Kumpletuhin nyo po para sigurado na hindi po basta-basta magkakasakit, hindi po basta-basta magkakasipon. Kasi isa sa mga problema pag may pangit na panahon, araw-araw umulan, sipon talaga. Kahit yung mga native naman po natin, basta madami na po, kailangan talaga i-vaccine po yan. At yan nga, sa likuran po natin, nung nakaraang video po, nakapakita ko po sa inyo yung 3.5 po na bakod yung gamit fishnet. So ngayon ay patapos na po yung manukan po ng ating kaibigan. Ito nakatambayan, oh. Bali, dalawa lang po yung gumagawa, magkaibigan, magbayaw pala. Yan, kita na po natin yung mga manok doon nilagay. Sa pag-alaga po ng manok, pinaka-importante talaga yung pabahay, hindi pwedeng wala. Halaga kasi na may pasilungan po nila, gaya po na ginawa po natin. May mga manok na nga nilagay dito. Yan, ipambuyan na rin mo, Ting. Ang mga kahoy, insan ni kahoy ating aluman gyapon. So yan, katambayan, no. Yung ginawa po natin na pang haligi foundation sa ating bakod ay ganoon pa rin po. So tira-tira ng mga kahoy dito sa probinsya, mga puno na sobra, gaya po nito. Yan, gibutang na din niya mga sisiting, no. Ang mga inahin, ang mga inahan nado bro, buyan naman na. Buyan na po niyo diri. Hindi mo na piniglain nga kuan. Kana usama ng lingkuranan. Kana may bagong misok po. Na pa ibang pusa. Yan, marami na po mga manok dito yung kaibigan natin katabayan, no. Mga native. Kulang na lang diri hagbasting. Lampas na lang yung kulang, linis sa mga hagunoy. Yan, maganda na to tingnan pagkatapos po na magawa nila yung pabahay, patulugan. Tira-tira din po na nairo yung ginamit. Walang lang, yung gastos nito lang tawag nito pako lang.
I-enjoy na yung manok dito ng ating kaibigan. Madali lang magparami basta may madaming inahin. Wala pang isang araw pero malapit na matapos, basta masipag lang yung magawa ng pabahay ng manok. Madali lang yan, wala problema. Wala pang isang araw, kalahati pa lang ting. Malapit na. Gikan sa pagsugod ba? To isang kadlaw. Ani? Karon po nino. Oh, 2 kadlaw. Ilang oras lang, dali lang na ano. Nagawa nila ng paraan para matayo yung pabahay ng manok. Dual purpose din po yung pabahay, mga katambayan, kasi meron din po para sa sisiw. Yung ginagawa nila dyan para sa sisiw din po yan. At dito patulugan ng mga malalaki. Yung mga pagkain ng manok na nahulog, pinakain din naman po ng ibang manok, kaya hindi din po nasasayang. Dual purpose na pabahay, may para sa sisiw. Yan yung importante dyan para di masayang yung space. Kung sa yero naman katambayan, kung gagastos ka po ng yero talaga, bibili ka, mga nasa 5 yero yung magagastos nyo po. Yan. Pero tira-tira lang naman po yan, kaya wala pong ginastos. Bali, pwede ka rin bumili sa tawag nito sa mga junk shop, may mga binibenta niyan para makatipid ka. Yung mga kahoy nga, kinuha lang po nila doon sa gilid-gilid po. At the same time, yung mga haligi na walang gamit po, nabubulok na, yun yung ginawa lang pader. So, kumbaga, wala pong nagastos po dyan, walang binili. Walang biniling, ano lang, pako lang talaga yung ginastos para mabuo po yung pabahay ng ating kaibigan sa kanyang mga alaga. At ito na yung finished product po na katambayan, na pabahay ng manok. May mga manok na ito, mga inahin, huli pa, 2 tandang. At ito yung kulungan ng sisiyo. Tingnan nyo naman, meron na. At naka-cover din po yung mga sisiyo dito. Wala nang inahin, pinakawala na din po, may labhang. Napakasimple, pero pwede nang makapagparami. May solar dito para maliwanag. Yan na po ngayong araw mga katambayan, at maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel, at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po i-consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay lang po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless, at ingat po kayo palagi. Bye bye!